Kaya't nang maupo na si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Samantala, nilapitan naman ni Adonias na anak ni Hagwit ang ina ni Solomon na si Bathsheba. "Kapayapaan ba ang pakay mo?" tanong ni Bathsheba. "Opo, kapayapaan po," tugon ni Adonias. At idinugtong niya, "May sasabihin po ako sa inyo." "Magpatuloy ka," sagot ni Bathsheba. Nagsalita si Adonias, "Alam po naman ninyo na ako sana ang naging hari. Ito ang inaasahan ng bayan, ngunit nawala sa akin ang korona at napunta sa aking kapatid, sapagkat iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mayroon po akong hihilingin sa inyo. Huwag ninyo sanang ipagkakait sa akin. Sabihin mo," wika ni Bathsheba. At nagpatuloy si Adonias, "Alam ko pong hindi siya makakatanggi sa inyo. Maaari po bang hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na maging asawa ko si Abisag, ang dalagang taga Sunem?" "Sige, kakausapin ko ang hari," sagot ni Bathsheba. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya'y salubungin. Yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang kanyang ina. "Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan," sabi ng ina. Sumagot ang hari, "Mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan." Kaya't nagpatuloy si Bathsheba, "Ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga Sunem, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias." Sumagot si Haring Solomon sa kanyang ina, "At bakit po ninyo hiniling si Abisag para kay Adonias? Bakit hindi rin ninyo hilinging ibigay ko sa kanya ang trono? Sapagkat siya'y nakatatanda kong kapatid, at ang paring si Abiatar, pati si Joab na anak ni Zeruias ay nasa kanyang panig." Nanumpa noon si Haring Solomon, "Parusahan nawa ako ni Yahweh kapag hahayaan ko pang mabuhay si Adonias dahil sa ginawa niyang ito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na naglagay sa akin sa trono ng aking amang si David. At nangakong mananatiling maghahari sa Israel ang aming lahi. Sa araw ding ito'y mamamatay si Adonias." Kaya't iniutos niya kay Pinayas na patayin si Adonias, at ganun nga ang nangyari. Tungkol naman sa paring si Abiatar, siya ay pinagsabihan ng hari, "Pumunta ka sa lupain mo sa Anatot. Dapat ka sanang mamatay, ngunit hindi kita ipapapatay sa araw na ito, alang-alang sa pangangasiwa mo sa kaban ng tipan ng Panginoong Yahweh, nang kasama ka pa ng aking amang si David, at sa pakikisama mo sa kanya sa mga hirap na kanyang dinanas." Ngunit tinanggal ni Solomon si Abiatar sa pagkapari ni Yahweh. Sa gayong paraan, natupad ang sinabi ni Yahweh sa Shilo tungkol sa angkan ni Eli. Ang lahat ng ito'y nabalitaan ni Joab, sapagkat pumanig siya kay Adonias kahit hindi siya pumanig kay Absalom. Kaya't nagtago siya sa tolda ni Yahweh at kumapit sa mga sungay ng altar. Nang malaman ni Haring Solomon na nagtago si Joab sa tolda ni Yahweh sa tabi ng altar, pinapunta roon si Pinayas upang siya'y patayin. Pumunta nga si Pinayas sa tolda ni Yahweh at tinawag si Joab. "Iniuutos ng hari na lumabas ka dyan." Ngunit sumagot si Joab, "Hindi ako lalabas dito. Dito ako mamamatay." At sinabi ni Pinayas sa hari ang sagot ni Joab. Kaya't iniutos ng hari, "Gawin mo ang sinabi niya. Patayin mo siya at ilibing. Sa gayon, aalisin mo sa lahi ng aking ama ang sumpa sa pagpatay ng mga walang sala." Siya na rin ang sisihin ni Yahweh sa kanyang sariling pagkamatay, sapagkat pumatay siya ng 2 lalaking higit na mabuti kaysa kanya, si Abner at si Amasa na anak ni Jeter.
Pinatay niya sa pamamagitan ng patalim ang dalawang pinunong ito ng hukbo ng Israel nang hindi nalalaman ng ama kong si David. Ang sumpa ng kanilang dugo ay dadalhin ni Joab at ng kanyang lahi magpakailanman, at patatatagin ni Yahweh si David, ang kanyang lahi at ang kanyang kaharian magpakailanman. Pinuntahan nga ni Binayas si Joab at pinatay. Siya ay inilibing sa kanyang tirahang malapit sa ilang. Si Binayas na anak ni Joyada ang ihinalili ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo, at ang paring si Sadok naman ang ipinalit kay Abiatar. Pagkatapos, ipinasundo ng hari si Simay at sinabi sa kanya, "Magtayo ka ng bahay sa Jerusalem. Dito ka tumira at huwag kang lalabas ng lungsod. At tandaan mo ito, kapag tumawid ka ng batis ng Kidron, mamamatay ka. At ikaw na rin ang mananagot sa iyong pagkamatay." Sumagot si Simay, "Maaasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos." At mahabang panahon ngang nanirahan si Simay sa Jerusalem. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Simay na tumakas at pumunta kay Akis na anak ni Maaka, hari ng Gat. At may nagsabi sa kanya na ang mga alipin niya'y nasa Gat. Ipinahanda niya ang kanyang asno at pumunta kay Akis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya sa Gat ang kanyang mga alipin at siya'y bumalik na. Nabalitaan ni Solomon na si Simay ay umalis ng Jerusalem at nanggaling sa Gat. Ipinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, "Hindi ba't pinanumpa kita sa pangalan ni Yahweh at pinalaan pa kita na mamamatay ka kapag nagpunta ka ng ibang lugar? Di ba't ang sagot mo'y susunod ka? Bakit hindi mo iginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo?" At idinagdag pa ng hari, "Alam mo ang mga kasamaang ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, sa iyong ulo binabagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon." Ngunit pagpapalain niya si Haring Solomon, at sa tulong niya'y magiging matatag ang kaharian ni David. Iniutos ng hari kay Binayas na patayin si Simay, at ganun nga ang nangyari. Kaya't naging lubusang matatag ang paghahari ni Solomon. Naging kakampi ni Solomon ang Faraon, hari ng Ehipto, nang kanyang pakasalan ng anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong buron, sapagkat wala pa noong naitatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar na burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika niya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayoy nakaupo sa kanyang trono. Diyos Ama, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Ngayoy nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito?" Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya ang Diyos Ama at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan
o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ng Diyos Ama sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ng Diyos Ama at naglagay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan. At inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak. Ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit nang pagmasdan ko po itong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak." Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, "Hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang sa iyo'y patay." Lalo namang iginiit ng una, "Hindi totoo yan. Anak mo ang patay at akin ang buhay." At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, "Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay." At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. Kaya't nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, "Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa." Nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Huwag po, kamahalan. Ibigay na po ninyo sa kanya ang bata. Huwag lamang ninyong patayin." Sabi naman noong isa, "Sige, hatiin ninyo ang bata, upang walang makinabang kahit sino sa amin." Kaya't sinabi ni Solomon, "Huwag ninyong patayin ang bata. Ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina." Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari, at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Parang buhangin sa tabing dagat sa dami ang mga mamamayan sa Juda at Israel. Sagana sila sa pagkain at inumin at masaya silang namumuhay. Napasa ilalim sa kaharian ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hangganan ng Ehipto. Nagbabayad sila ng buwis at naglilingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ganito karami ang pagkaing nauubos ni Solomon at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Harinang mainam, 150 kaban. Harinang karaniwan, 300 kaban. Ulo ng pinatabang baka, 10 nito ay bakang galing sa pastulan, 100 tupa. Bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga usang gubat at mga gansa. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates, buhat sa Tifsa hanggang sa Gaza. At nagpasakop sa kanya ang lahat ng hari sa kanluran ng ilog. Kaya't walang gumagambala sa kanyang kaharian. Habang nabubuhay si Solomon ay
mapayapa ang buong Juda at Israel, mula sa Dan hanggang sa Beersheba. Bawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos. Si Solomon ay may 40,000 kwadra ng kabayo para sa kanyang mga karwahe, at mayroon din siyang 12,000 mangangabayo. Ang 12 punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng pangangailangan ni Solomon at ng mga tauhang pinapakain niya. Bawat isa'y 1 buwan. Kailanmay, hindi sila nagkulang. Sila rin ang nagbibigay ng sibada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarwahe. Ipinadadala nila iyon kung saan kailangan. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ng Diyos Ama kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. Ito ay higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sinumang tao. Mas marunong siya kay Ethan na mula sa angkan ni Ezra, at kina Heman, Kalkol, Darda na mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. Siya ang may akda ng 3,000 salawikain. Kumatha rin siya ng 1,500 mga awit. Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman, mula sa cedar ng Lebanon hanggang sa hisopong tumutubo sa pader. Naipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapapunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya'y mapakinggan. Matagal nang magkaibigan si Hiram na hari ng Tiro at si Haring David, kaya't nang mabalitaan nitong si Solomon ay pinili na bilang hari at siyang kahalili ng kanyang amang si David, nagpadala agad ito ng mga sugo kay Solomon. Nagsugo rin sa kanya si Solomon at ganito ang ipinasabi: "Alam po ninyo na ang ama kong si David ay hindi nakapagpatayo ng templo para kay Yahweh na kanyang Diyos. Ito'y dahil sa mga digmaang hinirap niya sa magkabi-kabilang panig hanggang sa pagtagumpayin siya ng Diyos Ama laban sa lahat niyang mga kaaway. Ngunit binigyan ako ngayon ng Diyos Ama ng kapayapaan sa buong kaharian. Wala na akong kaaway at wala ng panganib na pinangangambahan, kaya binabalak kong ipagpatayo ng isang templo ang Diyos Ama, gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang anak mo ang pauupuin ko sa iyong trono bilang kahalili, ang siyang magtatayo ng aking templo. Kaya hinihiling ko sa inyong kamahalan na bigyan ako ng mga tauhang puputol ng mga cedar sa Lebanon. Babayaran ko sila ng halagang itatakda ninyo. Tutulong sa kanila ang mga tauhan ko, sapagkat hindi sila sanay magputol ng mga punong kahoy tulad ng mga taga-Sidon." Lubos na ikinatuwa ni Hiram nang marinig niya ang kahilingang iyon ni Solomon. Kaya't sinabi niya, "Purihin ang Diyos Ama sa araw na ito, sapagkat binigyan niya si David ng isang anak na marunong mamahala sa kanyang dakilang sambayanan." At ganito ang naging tugon ni Hiram kay Solomon: "Natanggap ko ang iyong mensahe. Handa akong magbigay sa inyo ng lahat ng kailangan ninyong kahoy na cedar at sipres. Ilulusong ng aking mga tauhan ang mga troso buhat sa Lebanon hanggang sa dagat. Buhat naman doon ay babalsahin hanggang sa daungan na inyong mapili. Pagdating doon, saka paghihiwa-hiwalayin upang inyong ipahakot. Bilang kapalit, bibigyan naman ninyo ako ng mga pagkain para sa aking mga tauhan." Kaya't pinadalhan ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na cedar at sipres na kailangan nito. Taon-taon naman ay pinadadalhan ni Solomon si Hiram ng 100,000 takal ng trigo at 110,000 galong langis ng olibo para sa mga tauhan nito. Si Solomon nga'y binigyan ng Diyos Ama ng karunungan tulad ng kanyang ipinangako. Naging magkaibigan sina Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan ng pagkakaibigan.
Iniutos ni Solomon sa buong Israel ang sapilitang pagtatrabaho ng 30,000 kalalakihan. Ipinadadala niya sa Lebanon ang mga ito, 10,000 bawat pangkat. 1 buwan sila sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Si Adoniram ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawang ito. Si Solomon ay may 80,000 tagatibag ng mga bato sa bundok at 70,000 tagahakot ng mga ito. Umabot sa 3,300 naman ang mga kapatas na namamahala sa mga manggagawa. Sa utos ng hari, nagtatapas sila ng malalaking bato upang gamiting pundasyon ng templo. Katulong din ng mga tauhan ni Solomon at ni Hiram ang mga taga-biblos sa pagtibag ng bato at pagputol ng kahoy na ginamit sa pagtatayo ng templo. 480 taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto. Nang 2 buwan ng 4 na taon ng paghahari ni Solomon, sinimulan ni Solomon ang pagtatayo ng templo. Ang templong ipinagawa ni Solomon para sa Diyos Ama ay 27 metro ang haba, 9 na metro ang luwang at 13.5 metro ang taas. Sa harapan ng templo, pahalang sa takbo ng kabahayan, ay may pasilyo na 4.5 metro ang haba at 9 na metro ang luwang. Ang mga bintana ng templo'y may bastidor at mga rehas. Nagtayo rin ng isang gusaling may 3 palapag sa mga gilid ng pader at sa likod ng templo. 2.5 metro ang luwang ng unang palapag, 3 metro ang pangalawa, at 3.5 ang pangatlo. Ganito ang nangyari sapagkat sa gawing labas, ang pader ng templo ay pakapal ng 1 siko sa bawat palapag, mula sa itaas hanggang pababa. Ang mga biga ng bawat palapag ay nakapatong sa pader at hindi iniukit dito. Tinapas na sa lugar na pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo, kaya't walang narinig na pukpok ng martilyo, palakol, o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. Nasa kanang sulok ng templo ang pintuang papasok sa unang palapag. Buhat naman dito'y may paikot na hagdang paakyat sa 2 palapag, at gayon din buhat sa 2 paakyat sa 3. Nang maitayo na ni Solomon ang mga pader ng templo, binubungan ito at nilagyan ng kisame na ipinako sa mga pahalang na posteng cedar. 2.5 metro ang taas ng bawat palapag ng gusaling karugtong ng gilid ng templo. Bawat palapag ay nakakabit sa kabahayan sa pamamagitan ng mga bigang cedar. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, "Kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambayan ng Israel sa pamamagitan ng templong ito na iyong itinatayo, at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel." At tinapos nga ni Solomon ang pagpapagawa sa templo. Ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng mga lipi at ng mga angkan ng Israel ay pinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Zion, ang lungsod ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng 7 buwan ng taon. Nang naroon ng lahat, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng kaban ng tipan, ng tolda at ng mga kagamitang naroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Haring Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Lampas sa kaban ang mga dulo ng pasanan, kaya't kitang-kita sa dakong banal, sa harap ng dakong kabanal-banalan, ngunit hindi nakikita sa labas.
Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang 2 tapyas ng batong inilagay roon ni Moses noong sila'y nasa Sinai. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga pari, ang templo'y napuno ng ulap, kaya't hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Pagkatapos, humarap si Solomon sa buong bayan at sila'y binasbasan. Wika niya, "Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel." Tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon, "Mula pa nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayang Israel hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinmang lungsod sa 12 lipi upang ipagtayo ako ng templo na kung saan sasambahin ang aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamuno sa aking bayan." Binalak ng aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, "Maganda ang balak mong magtayo ng templo para sa akin, subalit hindi ikaw ang magtatayo niyon. Ang iyong magiging anak ang siyang magtatayo ng templo para sa ikararangal ng aking pangalan." Natupad ngayon ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David at naupo sa trono ng Israel. Gaya ng ipinangako niya, naitayo ko na ang templo para sa ikararangal ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Naglaan ako roon ng lugar para sa kaban na kinalalagyan ng tipan na ibinigay ni Yahweh sa ating mga ninuno nang sila'y ilabas niya sa Ehipto. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang kamay at nanalangin. Nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nananalangin. Nang matapos ang kanyang panawagan kay Yahweh, tumayo siya at sa malakas na tinig ay binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. Purihin si Yahweh. Tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Sumaatin nawang lagi si Yahweh, ang ating Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o itakwil kailanman. Tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol gaya ng ipinag-utos niya sa ating mga ninuno. Manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang Kanyang alipin at ang Kanyang bayang Israel ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sa gayon, malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya'y wala nang iba. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang Kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa pagtitipong ito, nag-alay si Solomon at ang buong Israel ng napakaraming handog. Nagpatay sila ng 22,000 baka at 120 tupa bilang handog na pinagsasaluhan. Sa gayong paraan, ginawa ni Solomon at ng buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Nang araw ning iyon, itinalaga ni Solomon ang bulwagan sa harap ng templo. Doon niya inihain ang handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil at mga taba ng handog na pinagsasaluhan sapagkat ang altar na tanso sa harapan ng templo ay napakaliit para sa ganoon karaming handog. Kaya nga't ng taong iyon, natipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa pasong Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. Sa pamumuno ni Solomon, ipinagdiwang nila ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Sa ika-8 araw, pinauwi na ni Solomon ang mga mamamayan. Masaya silang umuwi at binasbasan ang hari dahil sa mga pagpapalang ipinagkaloob ni Yahweh kay David na kanyang lingkod at sa kanyang bayang Israel. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh,
ang palasyo ng hari at ang lahat ng binalak niyang ipatayo. Nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinatakda kong sa templong ito na inyong ipinatayo. Dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga ipinagagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar na kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapadaan dito'y mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? At ganito ang isasagot ng mga tao, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. 20 taon nang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at sipres at ginto na ginamit para doon. Dahil dito, siya ay binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Kaya nasabi niya, "Kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na ibinigay mo sa akin?" Kaya tinawag na lupa ng Kabul ang mga lungsod na iyon hanggang ngayon. Nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto. Gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo, at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Gezer. Ang Gezer ay dating lungsod ng mga Kananeo na sinalakay at sinakop ng Faraon na hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos, ibinigay ng Faraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon. Ipinagawa rin niya ang Bet-Horon sa timog, ang Baalat, ang Tadmor sa ilang, at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Sa pilitang pinapagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Hiteo, Perizeo, Hivita at Jebuseo na nakatira pa sa lupain. Ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas ng iutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na daratnan nila sa lupain ng Kanaan. Hindi niya isinama sa sapilitang paggawa ang mga Israelita. Sa halip, ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwan ni Solomon na pinamahalan niya sa mga manggagawa ay 550 katao. Nang mayari na ang palasyong ipinagawa niya para sa reyna na anak ng Faraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Pagkatapos, ipinagawa niya ang Milo. Taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan, at nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh. At natapos niya ang pagtatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula.
sa lupain ng Edom malapit sa Elat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon. Nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga palang lahat ang narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong nakita ko na ang lahat, napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Napakapalad ng inyong mga asawa. Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh, ang inyong Diyos, na nagpadala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito, ang lahat niyang hinihingi, bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna, pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo. Hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa at ang buwis na galing sa hari ng Arabia at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na balot ng ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may balot ding ginto. Halos 4 na librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Ipinalagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong iyari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono at may patungan ng bisig sa 2 tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailan may wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Gintong lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Walang kagamitang pilak dahil hindi pa ito pinahahalagahan noong panahon ni Solomon. May malalaking barko siya sa karagatan kasama ng mga barko ni Hiram, at tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito
na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at paboril. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa'y may dalang regalo sa kanya. Ang mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola. At nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami at ang cedar ay naging kasindami ng sycamoro sa kapatagan. Galing pa sa Musri at Cilicia ang mga kabayo ni Solomon. May mga ngalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili rin sila ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak bawat isa at sa 150 piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito'y pinagbibili ng mga ngalakal ni Solomon sa mga haring Hiteo at Arameo. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae bukod pa sa anak ni Faraon. Nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonyo at Heteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa ng mga banyagang ito. Huwag kayong mag-asawa sa mga lahing iyon, sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Ammonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Ammonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin iyon sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili. Ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon, ang Edomitang si Hadad, buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. Nang masakop ni David ang Edom, pumunta roon si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo, upang ipalibing ang mga nasawi sa labanan. 6 na buwan siyang nanatili sa Edom, kasama ang buong hukbo ng Israel, at hindi sila umalis hanggat hindi nila napapatay lahat ang mga lalaki roon. Subalit si Hadad, na bata pa noon, ay nakatakas patungo sa Ehipto sa tulong ng ilang Edomitang tauhan ng kanyang ama. Buhat sa Midian, nagtungo sila sa Paran at tuoy nakakuha sila ng ilan pang mga lalaki na isinama nila sa Ehipto. Tinanggap siya ng Faraon, ang hari ng Ehipto, binigyan ng bahay, lupa at lahat ng kailangan.
Napamahal si Hadad sa Faraon at napangasawa niya ang hipag nito, ang kapatid na babae ni Reyna Tafnes. Nagkaanak sila ng isang lalaki na tinawag nilang Genubat. Nang ito'y maaaring ihiwalay sa ina, ito'y kinuha ng Reyna at pinalaki sa palasyo, kasama ng mga anak ng Faraon. Nang mabalitaan ni Hadad na patay na si David at pati na rin si Joab, ang pinuno ng hukbo ng Israel, nagpaalam siya sa Faraon. "Ipahintulot po ninyong umuwi ako sa aming bayan," wika niya. "Kinukulang ka pa ba rito ng anuman at gusto mo nang umuwi sa inyo?" tanong ng Faraon. "Hindi po naman," sagot ni Hadad. "Ngunit ipahintulot po ninyong makauwi muna ako sa amin." May isa pang kaaway na ginamit si Yahweh laban kay Solomon, si Rezon na anak ni Eliada. Tumakas siya sa kanyang amo, si Hadadezer na hari ng Zoba. Nagtipon siya ng mga tauhan at naging pinuno ng isang pangkat ng mga tulisan. Nangyari ito nang talunin ni David si Hadadezer at pinatay ang mga kakampi nitong taga-Syria. Si Rezon at ang pangkat niya ay nanirahan sa Damasco at do'y ginawa siyang hari ng Syria ng kanyang mga tauhan. Naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon. Isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya, si Jeroboam na anak ng Efrateyong si Nebat na taga Sireda. Ang ina niya ay si Serwa na isang biyuda. Ito ang kasaysayan ng kanyang paghihimagsik laban sa hari. Ipinagagawa ni Solomon ang muog ng Milo at pinatatakpan ang mga butas sa pader ng lungsod ng Jerusalem. Si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahan kahit nang makita ito ni Solomon. Inilagay itong tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nakasulubong niya si Ahayas, ang propetang taga Shilo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal, walang ano-ano'y inalis ni Ahayas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sinabi niya kay Jeroboam, "Kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Simos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David, ngunit hindi ko aalisin sa kanya ang kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari, alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak, at ang 10 lipi ay ibibigay ko sa iyo. 1 lipi naman ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod kong si David ay laging magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ko upang do'y sambahin ako. Ikaw nga ang maghahari sa Israel, at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupang magugustuhan mo. Kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y isa sa iyo. Pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel. Paparusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayunman, ito'y hindi panghabang panahon. Dahil dito, sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam, ngunit ito'y nakatakas at nagpunta kay Shishak, hari ng Ehipto. Nanatili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Ang iba pang kasaysayan ni Solomon, ang kanyang mga ginawa at mga karunungan, ay pawang nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon.
Nang siya'y mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanyang anak niyang si Rehoboam